Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Palapit na po tayo ng palapit sa midterm elections sa May 12. Kaya maya't maya na po naglalabas ng survey ang iba't ibang survey firms natin. Pulse Asia, Okta Research, Pulso ng Bayan, at ngayon panibagong resulta naman galing sa Tangeray. At ito po ang hinihintay kong mga survey. Dahil ito pong bagong survey ng Tangeray ay ginawa from March 11 to 14. Yan po yung araw, March 11, nung nahuli si former President Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague. Maraming nagsasabi na makakaapekto daw to sa standing ng mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos dahil daw galit ang tao at siguradong bababa lahat ng senatorial ni President Bongbong. Nangyari nga ba yun? Pero bago po natin basahin yung pinaka-latest ng Tangeray, basahin ko po sa inyo yung resulta nila noong February para mas maganda po na ikinukumpara natin yung parehong survey firm. Kasi kung ikukumpara natin yung survey result ng Tangeray sa Pulse Asia at SWS, makakaiba po talaga ng resulta yan. Kaya mas maganda kung iahambing natin yung dati o yung previous na resulta ng isang survey firm sa yung kanilang latest. Okay, ito po yung top 12 ng February edition ng survey ng Tangeray. Number 1, Ben Tulfo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Bongo. Number 4, Tito Soto. Number 5, Bong Revilla Jr. Number 6, si Pia Cayetano. Number 7, Benhur Abalos. Number 8, Manny Pacquiao. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Bato de la Rosa. Number 11, Willie Revillame. And number 12, Ping Lacson. So sa survey po nila noong February, 8 out of 12 po ang pumasok na taga-alyansa ni President Bongbong Marcos. Ngayon kayang March 11 to 14 na edition nila. Yan po yung kainitan ng pagkakahuli kay former President na sinasabi ng mga DDS na ikababagsak daw ng mga senatorial ni President Bongbong. So narito po ang bagong resulta ng Tangeray na isinagawa nila noong March 11 to 14. At nandito ang top 30 nila. Maganda yan para hindi yung top 12 lang ang nakikita natin. Yung ibang mga kandidato ay malalaman kung saan sila naka-ranking at kung kailangan nila mag-double time, ikilos na dahil malapit na po ang May 12 midterm elections. As usual, we start from the bottom going up to top number 1. Maglalaban po sa ranking ng 28 to 30 si Ernesto Arellano, si Leody de Guzman at si Teddy Casino. Labanan naman sa pwestong 24 to 27 sina Chavit Singson, Vic Rodriguez, Bonifacio Bosita at si Richard Mata. Sa pwestong 21, 22 and 23, pwede dyan si Willie Ong, si Jimmy Bondoc o si Rodante Marcoleta. Magpapalitan naman ng pwesto para sa slot number 19 and 20 si Gringo Onasan at si Philip Salvador. Sa ranggong 17 to 18 naman, Francis Tolentino at si Amy Marcos. Para sa slot number 8 to 16, nandiyan si Camille Villar, si Abby Binay, si Kiko Pangilinan at si Willie Revillame. Maglalaban naman sa pwestong 7 hanggang 13, Ping Lacson, Benhur Abalos, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao at si Lito Lapid. Magpapalit naman ng pwesto sa ika-5 and 6 si Pia Cayetano at si Bong Revilla. Nag-iisa naman sa kanyang pwesto sa number 4 si Vicente Tito Soto at maglalaban sa number 1, 2 and 3 slots sina Bongo, Erwin Tulfo at Ben Tulfo. Kaya marami pong nagtatay dahil po sa kanilang percentage points, magkakalapit po at ang liliit ng kanilang agwat. Pero tulad ng ating ginagawa, kukunin po natin sila sa kanilang percentage points para masecure natin kung saan sila nakapwesto. Okay, so again, umpisa natin sa baba with their corresponding percentage points at yung kanilang totoong standing. Na ayon po dito sa bagong resulta ng Tangeray. At number 30, we have Leody de Guzman with 6.67%. At number 29,
Ernesto Arellano with 7.92%. Number 28, Teddy Casino with 8.13%. Number 27, Vic Rodriguez with 10.42%. Number 26, Chavit Singson, 11.92%. Pero dapat inaalis na nila sa listahan ng pagpipilian si Chavit Singson. Then opisyal na po siya nag-withdraw ng kanyang kandidatura. At number 25, Bonifacio Bosita with 13.54%. Number 24, Richard Mata with 14.83%. At number 23, Doc Willie Ong with 18%. But again, tulad ni Chavit Singson, nag-withdraw na rin po si Doc Willie Ong sa kanyang senatorial bid. Going up at number 22, Jimmy Bondoc with 18.13%. Slot number 21, Rodante Marcoleta with 19.83%. Sa pwestong number 20 naman, we have Gringo Onasan with 22.54%. Number 19, Philip Salvador with 22.67%. Number 18, Francis Tolentino with 27.04%. At number 17, Amy Marcos with 27.13%. And at number 16, Camille Villar with 32.0%. Top 15 naman tayo. Number 15, Kiko Pangilinan with 33.63%. At number 14, Abby Binay with 33.88%. Number 13 naman, si Willie Revillame with 35.50%. At ito naman ang pumasok sa Magic 12 ng latest Tangeray Senatorial Preference Survey. At number 12, Ping Lacson with 36.29%. Number 11, Bam Aquino with 36.38%. Number 10, Manny Pacquiao with 36.92%. Going up at number 9, Lito Lapid with 37%. Number 8, Bato de la Rosa with 37.29%. Number 7, si Benhur Abalos, 37.54%. Number 6, Pia Cayetano with 41.71%. Last 5 na tayo. Number 5, Bong Revilla Jr. with 42.04%. At number 4, Vicente Tito Soto with 47.67%. At ang ating top 3, yan, sa iba't ibang survey talaga naglalaban tong tatlong to sa pagka number 1. Pero dito sa Tangeray, ang number 3 ay si Erwin Tulfo with 53.50%. Number 2, si Bongo with 54%. At ang number 1, according to Tangeray, is Ben Tulfo with 54.63%. So, ayan po ang top 12 o ang Magic 12 ng Tangeray. We have Ben Tulfo, Bongo, Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Benhur Abalos, Bato de la Rosa, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Bam Aquino, at ang panghuli si Ping Lacson. So pansinin ninyo, iba't ibang survey talaga, iba-iba ang ranking nila. Tulad po nitong gusto kong makapasok talaga sa top 12, si Benhur Abalos. May mga survey na pasok siya sa top 12, meron naman yung nasa 13, 14, and 15 siya. Yung iba naman, nasa ilalim pa siya. Pero ako personally, I will vote for Benhur Abalos. So kung papansinin nyo dun sa binasa kong February pre-election ng Tangeray, halos hindi po nabago ang kanilang standing ngayon. Pero bilangin natin yung mga nasa alyansa ni President Bongbong Marcos, Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Benhur Abalos, Lito Lapid, Manny Pacquiao, and Ping Lacson. 8. So majority pa rin ng mga taga-alyansa ang pumasok sa Magic 12. So parang hindi naman naapektuhan itong mga kandidato ng PBBM sa sinasabi nilang makaka-apekto daw dahil sa pagkakahuli kay dating Pangulo. Sasabihin naman ng iba dyan, hintayin natin ang resulta sa May mismo, sa mismong election. Pero sa nangyayari sa paglabas ng mga survey, mukhang hindi po talaga matitinag ang mga kandidato ni PBBM. Ang mga hindi naman makaalyansa, 4 po sila. Si Ben Tulfo na nag-number 1 ngayon, siya po ay isang independent.
si Bongo at si Bato de la Rosa na parehong taga-PDP at si Bam Aquino na taga-liberal. So ayan po ang latest mula sa Tangeray. Pumasok na ba ang inyong mga kandidato o nandun pa rin sila sa rank number 16 down to number 30? So double time po sa pangangampanya itong ating mga kandidato dahil nalalapit na po ang midterm elections at yan po ay sa May 12. Kayo po sa tingin niyo, naka-apekto ba ang pagkakahuli kay dating Pangulo sa standing ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.